Berta Agudo and family, Albert and Agnes Aragon and family, Tess Balagtas and family, Cheryl Tolentino Aguinde and family, Ino Tolentino and family, Christine Marquez and family, Tess Reyes, Deo Dato and family, Elmer and Elmira Gay Santo Domingo and family, Egay Santo Domingo Acosta and family, Shirley and Cesar Madriaga and family, Evelyn Caparas, Mark Louie, Tony Co, Marie Loren and family, Jenny Rivera, Norma Rivera, Day Hilario, Alan and Rita Castillo and family, Lasal family, Asis family, Nader Grace and family, Cesar and Benilda Valientes and family,
De La Cruz family, Hoxon family, Lucas family, Mr. and Mrs. Apolonio Tan and family, Mr. and Mrs. Joselito Dizon and family, Tess Reyes, Celia De Jesus family, Armando and Lovitan family, Ride Business Insurance Services, Sunny Santo Domingo and family, Eddie Bagon and family, Arnold Villegas, Laurianaria family, Grace Ordonez, Ina Di Maymay, May Ordonez, Aljon and Diana Dimal, Susan and Ryan Villegas, Miguelito Di Victorio, Andrew Pabunan and family, Edel and Anthony Arnoco family, Mr. and Mrs. Brazilda family, Rodriguez family, Evelyn Rochelle, St. Martin Pharmaceutical Laboratory, Luz Suyat and family, Tordil family, Patrick and Christina Reyes, Ryan Susan Villegas, Virginia Ellie and family. Para naman po sa personal intention, Alex and Grace Herbacio, BFF family, Lita Puentes and family, Common Cogyo Center, Kat Taratqueña, Mengay Marquez, Dr. Roseni Franco, Dr. Egay Ordinal, Dr. Cherry Ordinal, Dr. John Alexis de la Rosa, Chitang de la Rosa and family, Maria Teresa Trinidad and family, Leticia Losada, Celi Marcelo, Gina Agustin and family, Lina Chamson and family, Flordelisa Cruz and family, Jerome Benson, Nini Lacañeta, Richard Ryan Villegas, Big Miranda and family, Maria Paz Castellano and family, Pe Muto, Pois Enriquez and family, Maria Teresa Dimla and family, John William Capacite, Ramiel Dalisay, Enrico Marco Mercado, Gemma Stephanie Alviso, Mirabel Marcelo, Engelbert Pulan, Mary Grace Panessa, J. Eric Tablao, Alodia Minet Ando, Arm Builder Construction, Edil Antonio Arnoco, Elizabeth P. Dizon. Ganyan din po ang may kaarawan na si Kurt Angelo Tordil at ang may wedding anniversary na si Rolex and Lorna Agpalasin. Para din po sa kaluwalhatian ng kaluluwa nila Father Larry Paz, Monsignor Benco, Father Joel, Father Rico, Father Matan, Father Leo Smith, Father Nomer de Lumen, Lino Chamson, Bong Balagtas, Silvano Balagtas, Ramon Benluan, Martin King Benluan, Roberto Victorino Sr., Marites Biendo, Cecilia Lina Casas, Benjamin Lacañetan Jr., Lina Casas, Ellen Cruz, Rolly de la Paz, Roel de la Paz, Joseph Francisco, Michael Dichoso, Richard Agustin, Tese Eugenio de la Cruz, Merlin Solar, Charlie Salvosa, Susana Salvosa, Ernesto Madalang, Antonio Gaspar, Romeo, Imelda, Virginio Milagrosa, Baby Dimla, Boy Dimla, Nilo Buenca Francisca, Richard, Helino, Romeo, Lucrecia, Allen, Romeo, Imelda, Mario, Banjo, Teresita, Adela, Erlinda, Roger, Marlene, Helen, Catalina, Changa, Fabian, Irenia, Luis, Miguel, Crescencio, Leopoldo, Pelimon, Apolinar, Fidel, Eugenia, Nicasia, Rosita, Lourdes, Macaria, Apolonio Sr., Severina, Antonio, Catalino Jr., Pelpita, Dick, Maymay, Necorito, Juanita, Alfredo, Richard, Angelina, Nenita, Bernardo, Amado, Jing, Luis Jr., Laurencia, Agatona, Liobi, Hilda, Anacorita, Manuel, Felisa, Mario, Jose, Demetria, Virgilio, Richard, Dante, Allen, Alfredo Sr., Gaudencia, Miguel, Salome, Baldino, Ladislao, Rosario, Lolita,
P. Emerlina Ernesto Sor Concesa, Henry Pelomino, Hilaria Lydia, Mary Francine Deling Galbo, Josephine Floro, Lilia Alberto, Coring May Bem Bino Erima, at ang lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Nila Wilzera Loren dahil sa kanyang kaarawan, birthday Thanksgiving din, Erlinda Reyes, Jan Yomar Betensila, Marinel Betensila. Gayon din po ang paggaling ni Resi Manlangit, Mirna Santiago at Marion Celosa. Ang pagalingan din po ni Ireneo Sandy. Para din po sa special intention ni May Christine Brazeros. At para din po sa kalawalhatian ng kaluluwa ni Nimensia Presentacion, Leonora Presentacion, Damiana Claro Oleg, Norberto Presentacion, Ramon Bale, Nelia Bale, Nelo Bale, Nelvin Bale, Corazon Bale, Solomon Bale, Gerarda Bale, Jeronimo Bale, Erlindo Lusaya, Erlinda Lusaya, Roslindo Lozay, Rosemary Bulatao, Roger Bulatao, Esmeraldo Mateo. Ganyan din po ang kaluluwalhatian ng kaluluwa ni Leonida Acuyan, Jeronimo Pilizardo. Ganyan din po ang kaluluwa ni Edwin Babasa at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Tayo po ngayon ay nasa unang linggo ng Adbyento. Simula ngayon ang panahon ng Adbyento. Ngayon din ang simula ng bagong kalendaryo ng liturhiya. Pagdating ang kahulugan ng Adbyento.
Panahon ito ng paghahanda sa Kapaskuhan at sa pagdating ni Kristo sa katapusan ng panahon. Naway pagdiwang natin ang dakilang panahong ito bilang kaloob ng Diyos. Malugod nawa nating tanggapin ang pagdating ng Panginoon sa bawat yugto ng ating buhay. Maranatha, halina, Panginoong Hesus. Tumayo na po tayo. Gabay ng iyong bayang hinirang, ang pag-asa iyong Mesiyas. Emmanuel ang pangalang bigay sa Kanya, nasa atin ang Diyos Ina. Halina, Jesus, tayo'y nagkakatipon bilang isang pamilya na nagpapasalamat at nagpupuri sa Panginoon. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang tayo po ay maging marapat tumanggap sa ating Panginoon sa pagdiriwang na ito, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo sa Diyos ng awat kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kawan mo
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bigyan mo kami ng paninindigang tumahak sa landas ng kabutihan. Sa pagdating ni Kristo, makasalubong nawa kaming may mabubuting gawa, upang kapiling niya sa gawing kanan, kami ay makapisan sa iyong pinagaharian. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, hindi lamang ibabalik ng Mesiyas, matuwid na sanga ni David, ang kaluwalhatian ng angkan ni Haring David, kundi isa itong paghahanda sa dakilang hari ng sanlibutan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinabi pa ng Panginoon, dumarating na ang araw na tutuparin ko ang aking pangako sa Israel at sa Huda. At sa panahong iyon, pasisibulin ko ang matuwid na sanga ni David. Paiiralin niya ang katarungan at ang katuwiran sa buong lupain. Sa mga araw ring iyon, maliligtas ang mga taga-Huda at mapayapang mamumuhay ang mga taga-Jerusalem at sila'y tatawagin sa pangalang ito, ang Panginoon, ang ating katuwiran. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Tapat ang pag-ibig, siyang umaakay, sa tumatalima, sa utos at tipan. Sa tumatalima, siya'y kaibigan at tagapagturo ng tipan niyang banal. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ni San Pablo ang tamang paraan ng paghahanda sa pagdating ng Panginoon, ang mabuhay ng matuwid at may malasakit sa kapwa. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, palaguin nawa at pag-alabin ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao, tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Kung ito ang mangyayari, palalakasin niya ang inyong loob. Sa gayon, kayo'y mananatiling banal at walang kapintasan sa harapan ng ating Diyos at Ama hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesus, kasama ang mga hinirang niya. Isa pang bagay ang ipinapayo namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sana'y lalo pang pagbutihin ninyo ang pamumuhay ninyo ngayon. Pamumuhay na ayon sa inyong natutuhan sa amin, upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Batid naman ninyo ang mga aral na ibinigay namin sa inyo, buhat sa Panginoong Hesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah.
kita, lingapin kami tuwina, iligtas kami sa dusa. Ngayon ay sisindihan ang isang lilang kandila na sumasagisag sa unang linggo ng Adbyento. Inaanyayahan tayong buksan ang ating puso, tanda ng ating paghihintay sa kanyang pagdating. Ang magsisindi po ng kandila ng Adbyento ay si Miguel Icasiano, isang estudyante. Jesus, sa paghahanda ng aming tahanan at parokya para sa Pasko, tulungan mo kaming masigit na maging mapagmahal at matulungin upang mainit kang tanggapin sa aming puso. Naway lagi kaming bukas tumanggap sa iyong pagmamahal. Amen. Tanglawan nawa tayo ng liwanag ni Kristo habang buong kagalakan nating hinihintay ang kanyang pagdating ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat at palakpakan natin si Miguel na nagsindi ng kandila. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Sa lupa ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao'y hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakonang darating sa sanlibutan. Sapagkat mayayanig at mawawala sa kani-kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kalawakan. Sa panahong iyon, ang anak ng tao'y makikita nilang dumarating na nasa alapaap, may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula ng mangyari ang mga bagay na ito, magalak kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na yaon na hindi handa, sapagkat darating iyon ang di inaasahan ng tao sa buong daigdig. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa anak ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. At magandang umaga rin sa lahat ng mga nakikiisa sa pagdiriwang ng misa na ngayon ay nanonood sa Facebook page ng ating parokya. Saan man po kayo naroroon, ang panalangin po namin naway nasa mabuti po kayong kalagayan. Mga kapatid, alam na po natin ang ibig sabihin ng Adbyento ay pagdating. Ang panahong ito ng Adbyento na sinisimulan natin ngayon ay may mensahe sa atin na paghandaan ang pagdating ng Panginoon. Ayon po kay Saint Bernard of Clairvaux, may 3 uri daw ng pagdating ang Panginoon.
Una, yung God's coming in history. Ito yung nangyari noong unang Pasko. Pangalawa, God's coming in majesty. Ito yung tinatawag na second coming. Kung kailan, wala sa atin ang nakakaalam. At ikatlo, God's coming in mystery. Ito yung pagdating ng Panginoon ngayon sa ating mga karanasan, gayon din sa bawat sakramentong ipinagdiriwang. Ang Adbyento, mga kapatid, ay paghihintay natin sa pagdating ng Panginoon. Ngunit ang tanong, mga kapatid, tayo lang ba ang naghihintay? Tayo lang ba ang nangungulila? Tayo lang ba ang nangangailangan? Mga kapatid, ang Panginoon po ay dumating katulad ng isang sanggol na nangangailangan ng pansin, ng mag-aaruga, ng kakalinga. Kapag hindi mo pinansin ang iyak ng isang sanggol, tiyak may problema sa iyo at sa values na mayroon ka. Kapag umiiyak ang isang sanggol, dapat siyang pansinin. Kung nagugutom yan, wala yan kakayahang humingi ng pagkain. Kapag nasasaktan yan o kinagat ng lamok, hindi naman yan magsasabi ng, ouch, ang kati-kati. Ang sanggol, nangangailangan ng pansin. Na para bagang tanda ng kahinaan. Ngunit mga kapatid, bagamat ang isang sanggol ay nangangailangan ng pansin, ang sanggol ay tila tanda ng kahinaan, ang isang sanggol, kakikitaan din ng lakas. Dahil sa tuwing nakakakita ka ng sanggol, nasisilayan mo ang pag-asa. Pag-asa na ang bata ay may magandang kinabukasan, na may mga pangarap siyang tutuparin. Baka siya na ang susunod na presidente na tatapos sa korap na pamumuno. Baka siya na ang susunod na scientist na makakadiskubre ng pinakamabisang gamot sa mga grabing sakit. Baka siya na ang susunod na santo na hahangaan at tutularan ng maraming tao. May dalang pag-asa ang isang sanggol. Maraming magandang pwedeng mangyari sa pagdating ng isang sanggol sa buhay ng mag-asawa. May mga mag-asawa na nag-iiba ang pananaw sa mundo kapag magkakaanak na. Si Mister, hindi na yan makukuhang makipagbarkada at gumasto ng malaki sa mga kaibigan dahil magkakaanak na siya. Nagkakaroon ng direksyon ng buhay ng mga mag-asawa kapag magkakaanak na. Tunay na pag-asa ang hatid ng isang bata. Mga kapatid, ang ating pong mga pagbasa ngayon ay may paalaala sa atin na huwag mawalan ng pag-asa. Sinasabi po sa ating unang pagbasa mula sa sulat ni Propeta Jeremias na tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako na isisilang ang tagapagligtas. At sa ikalawang pagbasa naman, may panghihikayat na huwag tayong panghihinaan ng loob dahil tapat ang Diyos sa kanyang pangako na hindi niya tayo iiwanan. Nawa nga po mga kapatid,
ang mensahe ito ng ating mga pagbasa ay may dating pa rin sa atin. Minsan kasi, parang wala na tayong kagana-gana. Wala na tayong pinananabikan. Wala nang kapag-apag-asa. Wala nang pinaghahandaan. Kung ating pagninilayan, mga kapatid, ano-ano ba ang madalas na dahilan kung bakit tayo hindi na naghahanda? Una na riyan, mga kapatid, dahil sa napakaraming distraction sa paligid natin. Maraming kumukuha ng ating atensyon. Napakalaki ng impluwensya ng social media sa ating buhay na nagsasabi sa atin sa mga dapat nating gawin para lamang tayo maging in. May mundo ang social media na nagtutulak sa atin, natutukan lang ang sarili. Kaya hindi na natin nakikita ang isa't isa. Gayun din, hindi na natin nakikita ang iisa na siyang pinakamahalaga. Nawawala tayo sa focus dahil sa napakaraming distractions sa paligid natin. Kaya magandang tinatanong, distracted na ba ako? Nasa tamang direksyon? Tama pa ba ang pinahahalagahan ko? Maraming distractions. At hindi lamang iyon, mga kapatid, hindi na natin nakukuhang maghanda dahil na rin ang mga bagay-bagay ating ina-underestimate. Nakakalimutan na natin na magbigay halaga. Sinasabi natin, maliit na bagay lang naman yan, saka ko na yan gagawin. Di ba't kadalasan, sa mga batang inuutusan ng mga magulang, ang sasabihin ng bata, wait lang. Hindi pinapahalagahan ng utos, kaya anong nangyayari? Tuluyan ng nakalimot. Di ba't ganyan din, mga kapatid, ang nangyari sa atin, kaya lumaganap lalo ang virus. May mga nag-underestimate. Ang sabi pa, the virus will die in its natural death. Hindi pinaghandaan kung ano-ano ang naging priorities. Kaya ayon, nabulaga ang mga tao. Kung ano yung hindi mahalaga, yun ang binibigyang atensyon ng iba. Kaya nga po may babala sa ating ebanghelyo. Sabi ni Jesus, wag daw tayong magumon sa katakawan, sa paglalasing, at sa mga intindihin sa mundo. Kapag hindi tayo naging handa, kapag hindi tayo natutong magpahalaga, tayo rin ang kawawa. Mga kapatid, kumakatok si Jesus sa ating puso. Gusto niyang pumasok. Nawa atin po siyang pansinin. Bumalikwas tayo ng bangon, nang sa gayon magising ang ating damdaming puno ng takot at pangamba, damdaming tinatamad at walang kagana-gana. Sa kanyang pagtawag sa atin, magtiwala tayo sa kanyang pangako na hindi niya tayo iiwan. Ang unang kandila ng Adbyento ngayon ay atin ang sinindihan. Ang unang kandila, simbolo ng pag-asa. Mga kapatid, si Jesus ay nananabik na makapanahan sa ating piling. Amen. At bilang isang sambayanan, ating dasalin
sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggang. Amen. Ngayong panahon ng Adbyento, dumulog tayo sa ating Ama upang magising tayo sa ating pagwawalang bahala at maging ganap ang paghahanda natin sa pagdating ng Panginoon. Buong tiwala tayong manalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Gabayan nawa ng mga pinuno ng simbahan ang buong sambayanang Kristiyano ngayong Adbyento upang mas maging makabuluhan ang paghahanda sa pagdating ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Maging matapat at matuwid nawa ang mga pinuno ng mga bansa sa kanilang tungkuling paglingkuran ang kanilang mga nasasakupang mamamayan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Madama nawa ng mga may sakit, mga nawawalan ng pag-asa, at mga naghihikahos dulot ng pandemya, ang pagdamay at paghilom ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Makalakbay nawa kami ng may pagpapakumbaba ngayong bagong taon ng liturhiya upang sa aming patuloy na pagtahak dito sa bayang kahapis-hapis, matahak namin ang landasin tungo sa kabanalan at kaganapan ng paghahari ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Maging masaya nawa sa piling mo ang mga kapatid naming namayapa at magkamit nawa sila ng kapatawaran para sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Puspusin mo ng kagalakan, pag-asa at pag-ibig ang aming mga puso upang madatnan kaming tunay na sumasampalataya kay Jesucristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asa, mga pusong tapat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan, na ngayon pa man ay amin ng pinakikinabangan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning, at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francis na aming Santo Papa, ni Francisco na aming obispo, ni Noli ang kanyang katuwang na obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang esposo, ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos namang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para lang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan at maghangat po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan po sa inyong lahat. Peace be with you. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. Communion Spiritual. O Jesus ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental. Pumarito ka man lang sa aking puso sa paraang espiritual, tinatanggap kita na ikaw ay naririto at buong puso akong nakikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutan na ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen. Kay gulo ng lahat ng mundo, hirap, sakuna at lungkot. Kaya sama-sama tayong manalangin dahil darating na ang Pasko. Panginoon, halina at pumarito ka. Sagipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa. Gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Ba't kay saya dapat ng Pasko? Bawat pamilya ay buo. Kaya italangin natin ang bawat tahanan bago sumapit ang Pasko. Panginoon, halina at pumarito ka. Sagipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa. Gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Sagipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa. Gabay ng mga mahihirap.
Iligtas mo ang iyong bayan. Lumuhod po tayo para sa Oratio Imparata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tungayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawan nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggang ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggang. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod. Ipanalangin mo kami. Tumayo na po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pangmagpakilanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo sandali para sa ilang mga patalastas. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa repairs and maintenance na inaanay na kisame ng simbahan. Sa darating na ikawalo ng Disyembre ay ang dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birheng Maria o Immaculada Concepcion. Mayroon po tayong mga misa sa ika-6 at kalahati ng umaga at ika-6 ng gabi. Sa araw din na iyon ay matutunghayan natin ang launching ng ating Christmas tree at bago ang misa ng ika-6 ng gabi. Pagkatapos naman ng misa sa ika-6 ng gabi ay inaanyayahan namin kayo na dumalo para sa isang Advent Marian Recollection na pangungunahan ni Reverend Alex Miday, isang diakono ng Diocese ng Antipolo. Inaanyayahan po ang lahat na suportahan ang ating Christmas Tsinelas Tree sa pamamagitan ng pagbili ng tsinelas sa halagang 100 piso kada pares mula sa ating booth na matatagpuan sa labas ng ating simbahan. Ang mga tsinelas na mabibili ay inyong iaalay sa misa at ating ipamimigay para sa mga batang kapuspalad sa ating parokya. Mayroon din po tayong ibinibentang desk calendar para sa taong 2022
sa halagang 150 pesos. Angkop rin ito upang gawing regalo para sa inyong mga mahal sa buhay. Sa inyong pagbili nito ay makakatulong rin po kayo sa ating parokya at sa mga programa nito. Muli po nating suportahan ang programa ng Social Service Ministry na Balikhandog Year 5 na naglalayon na bigyan pamasko ang mga kapatid nating higit na nangangailangan. Makakakuha na po kayo ng bag sa opisina o sa mga pintuan sa labas ng simbahan. Ang mga bags ay maaari ninyong ialay sa tuwing may misa. Patuloy po nating sundin ang mga safety and health protocols na ipinapatupad ng IATF tulad ng pagsusuot ng face mask at pagdadala ng vaccination card. Pagkatapos po ng misa, mauupo muna ang lahat at hihintayin ang senyas ng mga asherets bago lumabas ng simbahan. Pasalamatan po natin ang paring nagdiwang ng ating banal na misa na ngayon, ang ating butihing Kura Paroko, Reverend Father Ferdinand Delatado. Tumayo na po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo at tanggapin ang pagpapala ng Diyos. Pagpalain at pakaingatan kayo at ang inyong mga mahal sa buhay ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, mahal na mahal tayo ng Diyos. Humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-asa. Salamat sa Diyos!